Nung nakaraan, may kumakalat na balita na tumaas na daw yung sahod or tataas na yung sahod ng 5,310 HKD. Pero nung naano ko yun, hindi naman ako naniwala agad kasi alam ko naman na every September yan nagde-declare yung government ng salary increase talaga. So, August pa lang yun, nagsilabasan na yung news about doon. So, yung ine-expect ng iba na 5,310 is naging 4,990 lang. Sabi nila, bakit ganun lang? Okay na yun kasi at least tumaas. Tumaas siya ng $120. Okay na yun, malaking tulong na yun. Kaysa sa wala, di ba? So, ayan, legit na talaga na news na approved na talaga noong September 27 yung salary increase. O, paano naman daw yung above minimum na salary yung dito kasi guys, lalo na yung mga andito na, matagal na dito, yung mga salary ng iba is nasa 5,000 up na. Paano daw naman kung gano'n ang salary? Magpapadagdag pa ba sa amo or dadagdagan pa ba ng amo? Actually, nakakahiya naman kasi na magpadagdag kasi nga above minimum na siya. So, kung dadagdag ka ng amo, depende sa amo yun. Sila ang kusang magsabi kung gusto nilang dagdagan yun. Eh, sa salita pa lang above minimum, lamang na. Lamang ka na sa iba kasi nga above minimum ka na. So, pag nag-renew ka, depende yun sa amo. Hindi yun pwedeng i-declare ng government na dagdagan ng amo kasi above minimum na yon yung sahod mo na yon. So, karamihan pag above minimum, yung mga amo hindi na nagdadagdag. May ilan naman na nagdadagdag. Tapos may ilang amo naman na kahit, o di ba na-approve na noong 27, yung pipirma pa lang ng kontrata at yung magre-renew pa lang, yun yung makaka-avail ng salary increase. Yung mga dati na dito, yung dati pa rin na minimum wage yung sahod kasi nga para lang yan sa mga bago at saka sa pipirma pa lang at saka sa magre-renew pa lang ng contract. Depende naman yan kung yung amo is dadagdagan kasi nga diba hindi tayo pwedeng mag-demand kasi hindi nakapirma na tayo ng kontrata. So may mga amo na pag nalaman nila na nag-increase yung sahod, malalaman naman nila kasi yan agad eh. Sila na yung kusang magdagdag ng sahod natin. Gagawin na yan nilang 4,990. Sila na yung magdagdag. Pero may mga amo na wala. Kung ano yung dating minimum, yun pa rin yung sasahurin mo. So, paswerte-swerte lang din kung madagdagan ka. Thankful na lang din at nadagdagan na naman yung sahod dito. Actually, yearly talaga yan dumadagdag. Na-stop lang kasi noon ng 2 years nung nagka-pandemic. Kasi nga, naapektuhan yung economy nila dito sa Hong Kong, bumaba. So, hindi rin nagtaas ang sahod ng mga domestic helper dito. Pero after last year, nagtaas na rin. Tumaas ng 3% last year. So, ngayon, tumaas ng mga $120 yung tumaas ngayon. So, good news na rin yun sa atin. At least, yung mga pupunta dito, medyo okay yung sahod na matatanggap. At saka yung magre-renew, medyo malaki na. Marami rin nagsasabi na bakit hindi na lang ginawang 5,000 para buo. Expect na rin natin na sana tuloy-tuloy na to kasi noon naman yearly talaga yan tumataas yung salary dito. So expect na lang natin na next year more than 5,000 Hong Kong dollars now, di ba? Good news talaga yan kasi maganda kasi dito sa Hong Kong pag dito ka, medyo okay ang sahod, malapit pa sa Pilipinas. Kung may emergency, makakauwi ka. Kung mamimiss mo talaga yung pamilya mo na gusto mong umuwi sandali, magbisita, mabilis lang kasi 2 hours lang yung biyahe, andun ka na sa Pilipinas. So, advantage talaga pag dito ka sa Hong Kong. Yun talaga yung advantage. Saka may once a week na holiday. May once a week na day off.